Isang mapagpalang araw sa puso ng bawat isa. Ako po si Liala at maligayang pagbabalik sa Soul Tales. May mga pagkakataon sa buhay na ang pinakamasakit na lason ay nagmumula sa matamis na halik. Paano kung ang pamilyang pinapangarap mo ay isa palang hawla? At ang taong pinagkakatiwalaan mo ng buong buo ang siyang may hawak ng susi para sirain ka? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Victor at ng kanyang munting anghel na si Mia. Anong ginawa mo, Mia? Alam mo kung gaano kahalaga yan sa daddy mo. Ang unang narinig ni Victor pagpasok sa pinto ay hindi ang karaniwang sigaw ng daddy mula sa kanyang anak, kundi ang tunog ng nababasag na porselana na sinundan ng matigas at malamig na boses ng kanyang asawa. Napatigil ang mundo ni Victor. Sa gitna ng kanilang sala, sa ibabaw ng kumikinang na sahig na gawa sa marmol, ay nagkalat ang mga bubog ng isang antigong banga. Nakatayo si Catherine, ang kanyang asawa, na may mga kamay sa biwang, tila isang reyna na nagpaparusa. At sa paanan niya, ang 8 taong gulang na si Mia, nakayuko, maliit, nanginginig. Ang bangang iyon, hindi iyon basta isang palamuti. Iyon ang huling regalo sa kanya ni Marisa, ang kanyang yumaong asawa. Ang alaala na matagal na niyang iniingatan. Lumapit si Victor, ang bawat hakbang ay tila napakabigat. Catherine, Mia? Tumingala si Mia. Ang mga mata nito ay puno ng takot, hindi luha, parang isang maamong hayop na nasukol. Mabilis itong tumakbo palapit sa kanya at yumakap ng mahigpit sa kanyang binti. Ang maliliit na kamay ay kumakapit sa tela ng kanyang pantalon. Victor darling, nagsimulang magpaliwanag si Catherine, ang boses ay plit na pinapakalma. I'm so sorry. Paglingon ko, bigla na lang, nabasag na. Pero ang mga mata ni Victor ay nasa anak niya lamang. Hinaplos niya ang buhok ni Mia. Anak, anong nangyari? Okay ka lang ba? Hindi ka ba nasugatan? Umiling si Mia. Ang muka ay nakasubsob pa rin sa kanyang binti. Isang munting bulong ang kumawala sa mga labi nito. Hindi po ako, Daddy. Hindi po. Huminga ng malalim si Catherine, isang buntong hininga na parang nagpipigil ng inis. Pero nang lumingon kay Victor ay napalitan ng pag-aalala. Hindi ko naman siya pinapagalitan, darling. Nagulat lang talaga ako. You know how much that vase meant to you. To us. Binuhat ni Victor si Mia at sa isang iglap, naramdaman niya ang pagkalma ng munting katawan sa kanyang mga braso. Tiningnan niya ang mga bubog sa sahig, pagkatapos ay ang kanyang asawa. May malamig na pakiramdam na gumapang sa kanyang dibdib. Alam ko, mahinahon niyang sagot. Pero gamit lang yan, Catherine. Ang importante, hindi nasaktan si Mia. Isang mabilis na kislap ng inis ang dumaan sa mga mata ni Catherine. Pero agad itong nawala, napalitan ng isang matamis na ngiti. Ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Lumapit ito at hinaplos ang pisngi ni Victor. Of course, darling. You're right. Tumingin ito kay Mia na nasa bisig ni Victor. Ang tingin ay malambing, ngunit may kakaibang lamig. It's okay, darling. Bata lang yan. Huminto siya sandali. Hinayaang mabitin ang mga salita sa hangin. Pero sana, mas maging maingat siya sa mga bagay na mahalaga sa'yo. Tumingin si Catherine kay Victor, pero alam na alam niyang ang mga salitang iyon ay isang matalim na patalim na nakatutok sa munting anghel na nakakapit sa kanyang ama. Tahimik ang biyahe sa loob ng kotse. Mahigpit pa rin ang kapit ni Mia sa laylayan ng damit ni Victor. Ang kanyang ulo ay nakasandal sa braso nito. Hindi na siya nanginginig, pero ang katahimikan niya ay mas mabigat pa kaysa sa anumang iyak. Alam ni Victor, sa kaibuturan ng kanyang puso, na hindi si Mia ang nakabasag ng banga. Ang kanyang anak ay maingat, halos hindi gumagalaw nang walang paalam. Pero ang nakita niya kanina, ang takot sa mga mata nito, iyon ang gumugulo sa kanyang isipan. Hindi niya itinuloy ang pag-uwi sa kanilang bahay.
Sa halip, kinabig niya ang manibela patungo sa isang pamilyar na kalsada, isang lugar na malayo sa lamig ng marmol at sa mga tingin na hindi mo mabasa. Ilang sandali pa, huminto sila sa tapat ng isang maliit na karinderya, Julia's Eatery. Ang amoy ng ginigisang bawang at sibuyas ay tila isang mainit na yakap na sumalubong sa kanila pagbaba pa lang ng sasakyan. Ang ingay ng mga sandok, ang tawanan ng mga kumakain, ito ang mundo ng kanyang ina, ang tunay niyang tahanan. Pagpasok nila, agad silang nakita ng isang babaeng may edad na may ngiti sa mga mata at bakas ng harina sa kanyang pisngi. Si Lola Julia. "Victor! Mia! Apo!" Lumapad ang nangiti nito, pinunasan ang mga kamay sa tapis at sinalubong sila. "Napadalaw kayo. Halika, halika rito." Bumitaw si Mia kay Victor at lumapit sa kanyang lola. Itinukod nito ang noo sa kamay ni Julia bilang pagmamano. Isang kilos na puno ng respeto at pagmamahal. Agad napansin ni Julia ang pamumutla ng apo. Hinaplos niya ang buhok nito. Oh, bakit parang matamlay ang anghel ng lola? Tumingin siya kay Victor, ang mga mata ay nagtatanong. "Nagkaroon lang po ng maliit na aksidente sa bahay mo." "Ma," sagot ni Victor. Pilit na pinapagaan ang sitwasyon, ikinuha niya ng upuan si Mia. "Gusto ko lang siyang dalhin dito para makalanghap ng ibang hangin." Tumango si Lola Julia, pero ang kanyang mga mata ay matalas. Kumuha siya ng isang mangkok ng mainit na sopas at inilapag sa harap ni Mia. "Sige, kumain ka muna, apo. Paborito mo to." Habang tahimik na humihigop ng sopas si Mia, naupo si Lola Julia sa tapat ni Victor. Hindi siya nagsalita agad. Hinayaan niya munang ang katahimikan ang magbigay daan sa mga hindi masabing salita. "Kumusta naman si Catherine?" Mahinahon niyang tanong. "Okay naman po, ma. Busy sa mga social events niya." Muling tumango si Lola Julia. Ang tingin ay nasa apo na unti-unti nang bumabalik ang kulay sa mukha. Dahan-dahan siyang nagsalita. Ang bawat salita ay may bigat. "Alam mo anak," sabi niya, "ang tunay na ginto, kahit ilubog mo pa sa putik, kumikinang pa rin. Pero ang peke, hanggang tingin lang." Hindi na siya nagdagdag pa. Pero ang mga salitang iyon ay parang isang tinik na bumaon sa isipan ni Victor. Nang gabing iyon, matapos maihatid si Mia sa kanyang silid, bumaba si Victor para uminom ng tubig. Madilim na ang sala. Tanging ang ilaw mula sa kusina ang nagbibigay liwanag. Doon, sa gitna ng sahig, may isang anino na nakayukod. Si Aling Nelia, ang kanilang kasambahay. Dahan-dahan itong pinupulot ang maliliit na piraso ng bubog na marahil ay hindi napansin kanina. Hindi na malaya ni Aling Nelia ang pagdating ni Victor hanggang sa aksidente nitong nabitawan ng isang maliit na piraso. Ang tunog nito sa sahig na marmol ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng gabi. Napalingon si Aling Nelia. Nang makita niya si Victor, nanlaki ang kanyang mga mata. Ang hawak niyang basahan ay nalaglag mula sa kanyang nanginginig na kamay. Sa mukha niya ay nakaguhit ang isang bagay na mas malalim pa sa pagkabigla. Ito ay purong takot. "Sir Victor, gabi na po pala." Nanginginig ang boses ni Aling Nelia. Mabilis niyang pinulot ang nahulog na basahan at itinago sa likod, na para bang nahuli sa isang krimen. "Pasensya na po, sir. Nililinis ko lang po. Baka po may makatapak." Tiningnan siya ni Victor. Si Aling Nelia ay matagal nang naninilbihan sa kanila bago pa man dumating si Catherine. Kilala niya ito bilang isang babaeng matapat at mahiyain. Pero ang takot sa mga mata nito ngayon ay hindi normal. "Okay lang, Nelia. Ako na dapat ang humingi ng pasensya sa abala." Mahinahong sagot ni Victor. "Magpahinga ka na." Nagmamadaling tumango si Nelia. "Sige po, sir. Good night po." Halos takbuhin nito ang daan patungo sa kanyang silid sa likod bahay. Naiwan si Victor na nakatitig sa pinto kung saan ito naglaho. May mali. Ramdam niya. Samantala,
Sa loob ng kanyang maliit na kwarto, napaupo si Aling Nelia sa gilid ng kanyang kama. Ang puso niya ay kumakaripas. Naalala niya ang nangyari kaninang hapon bago pa man dumating si Victor. Flashback, si Mia ay masayang naglalaro sa sala habang si Nelia ay nagpupunas ng mga muebles. Dala-dala ni Catherine ang antigong banga, maingat na inilalapag sa isang mesang hindi naman nito karaniwang pinaglalagyan. May kakaibang ngiti sa labi nito. Nelia, utos ni Catherine, hindi man lang lumilingon. Kumuha ka ng juice sa kusina para kay Mia. Opo, ma'am. Sumunod agad si Nelia. Pagbalik niya, bitbit ang isang baso ng orange juice. Ang banga ay basag na sa sahig. At si Mia ay nakatayo malapit dito, tulala at takot na takot. Hinawakan ni Catherine ang braso ni Mia. Mahigpit. Don't you dare say a word, bulong ni Catherine, puno ng pagbabanta. Tandaan mo, Nelia, malaki ang utang na loob mo sa akin. End of flashback. Napapikit si Aling Nelia. Ang mga luha ay nagsimulang tumulo. Ang utang na loob. Oo, 1 taon na ang nakalipas nang kailanganin ng kanyang ina ng mamahaling operasyon sa probinsya. Si Catherine ang nag-abot sa kanya ng isang sobrang puno ng pera. Walang tanong-tanong. Isang kabutihang loob na hinding-hindi niya malilimutan. Ang pera ay hindi problema, Nelia. Sabi ni Catherine noon, ang kailangan ko lang ay ang iyong loyalty. Loyalty, katapatan. Ngayon, naiintindihan na niya kung ano ang kapalit. Ang kanyang katahimikan. Kinabukasan, maagang pumasok si Catherine sa kusina kung saan naghahanda ng almusal si Nelia. Nakangiti ito, ang bango ng pabango ay tila pumupuno sa buong silid. Good morning, Nelia. Good morning po, ma'am. Nagtimpla si Catherine ng kape. Ang mga kilos ay kalmado at elegante. I hope wala kang nasabi kahit ano kay Victor kagabi. He worries too much. Alam mo naman, a child's safety is our top priority. Tumingin siya kay Nelia. Ang mga mata ay naniningkit. Kaya sana, bantayan mong mabuti si Mia, ha? Baka may mangyari na namang aksidente. Mahirap na. Ang bawat salita ay parang balang tumatama sa dibdib ni Nelia. Hindi iyon isang pakiusap. Iyon ay isang babala. Nang umagang yon, habang pinapanood ni Nelia si Mia na kumakain ng almusal, hindi niya mapigilan ang sarili. Si Mia ay nakatingin sa kanyang pancake, tinutusok-tusok lang ito ng tinidor. Walang gana. Dahan-dahang lumapit si Nelia. Mula sa bulsa ng kanyang duster, kinuha niya ang isang maliit na kending chocolate at palihim na inilagay sa tabi ng plato ni Mia. Nag-angat ng tingin si Mia. Nakita niya ang kislap ng lungkot at pag-aalala sa mga mata ni Nelia bago ito mabilis na tumalikod. Isang maliit na sikreto sa pagitan nilang dalawa. Isang maliit na kabaitan sa gitna ng isang malaking kasinungalingan. Sa kanyang opisina, hindi mapakali si Victor. Ang mga salita ng kanyang ina, ang takot sa mga mata ni Nelia. Parang mga piraso ng puzzle na hindi niya mabuo. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ng isang numero. Ethan, sabi niya nang sagutin ang tawag. Pinsan, nandito ka ba sa Manila? Oo, kuya. Bakit? May problema ba? Nag-atubili si Victor. Pakiramdam niya ay para siyang nagtataksil, pero kailangan niyang malaman. Kuya, andyan ka pa ba? Huminga ng malalim si Victor. Kailangan nating mag-usap about your wife. Hindi tama. Isang maliit na coffee shop sa Makati ang napili nilang tagpuan. Malayo sa opisina, malayo sa mga matang mapanuri. Pagdating ni Victor, naroon na si Ethan, kasama ang isa pang lalaki na formal na nakabarong, si Attorney Ricardo, ang matagal na nilang abogado at kaibigan ng pamilya. Kuya, bati ni Ethan, tumatayo. May pag-aalala sa kanyang mukha. Pinapunta ko na rin si Attorney.
I think you need to hear this. Umupo si Victor. Ang dibdib ay tila pinipiga. Anong nangyayari, Ethan? Hindi agad sumagot si Ethan. Sa halip, inilapag niya ang isang brown envelope sa mesa. Dahan-dahan itong itinulak ni Ricardo palapit kay Victor. Victor, seryosong sabi ng abogado, bilang kaibigan mo, masakit itong sabihin. Bilang abogado mo, tungkulin kong ipaalam sa'yo. Binuksan ni Victor ang envelope. Sa loob, may mga kopya ng bank statement. Nakita niya ang pangalan ng isa sa mga corporate accounts ng kanyang kumpanya. At sa listahan ng mga transaksyon, may isang malaking withdrawal na paulit-ulit na ginagawa buwan-buwan. Ang pera ay nililipat sa isang personal account. Ang account ay nakapangalan kay Catherine Alcantara. Hindi ko ito alam. Bulong ni Victor. Hindi makapaniwala. May access siya sa account na, yan para sa mga household expenses at charity events, pero hindi ganito kalaki. That's just the tip of the iceberg, kuya. Malungkot na sabi ni Ethan. Sinimulan kong tingnan ang mga records pagkatapos ng huli nating pag-uusap. Naalala mo? Yung sinabi mong parang ang laki ng ginagastos niya sa mga party? It seems may iba siyang pinaglalaanan ng pera. Parang may malamig na bakal na tumusok sa puso ni Victor. Sinubukan niyang maghanap ng paliwanag. Baka may investment siya. O baka tinutulungan niya ang pamilya niya sa probinsya. Hindi niya lang nasasabi sa akin. Nagkatinginan si Ethan at Ricardo. Victor, sabi ni Ricardo, ang boses ay banayad pero may diin. Kung para sa pamilya niya, bakit kailangang ilihim? At bakit sa corporate account kukunin? Ang punto dito ay ang paglilihim. This is a breach of trust. Kailangan nating mag-ingat. Isinandal ni Victor ang kanyang likod sa upuan. Ang hangin sa coffee shop ay tila biglang naging mabigat. Hindi na niya mahinga. Ang mga alaala ay bumuhos sa kanyang isipan. Ang ngiti ni Catherine, ang mga yakap nito, ang mga pangako ng isang buong pamilya. Lahat ba yun kasinungalingan? Ang imahe ng kanyang asawa ay nag-umpisang maging malabo. Napalitan ito ng mukha ni Mia na puno ng takot. Ng mga salita ni Lola Julia tungkol sa pekeng ginto. Ng mga mata ni Aling Nelia na sumisigaw ng tulong. Hindi, mariin niyang sabi. Sinusubukang kumbinsihin ang sarili. May paliwanag to. Catherine loves me. Mahal niya si Mia. Hindi niya magagawa ito. Pero kahit sa sarili niyang pandinig, ang mga salita niya ay walang bigat. Mahina. Desperado. Sana nga tama ka, kuya, sagot ni Ethan. Pero mas mabuting maging handa. Huwag ka munang magpahalata. Let us handle this. Mag-iimbestiga kami ng mas malalim. For now, just observe at protektahan mo si Mia. Habang nagmamaneho pa uwi, pakiramdam ni Victor ay nag-iisa siya sa isang malawak na karagatan. Ang tahanan na dati kanlungan ay tila naging teritoryo ng kalaban. Ang babaeng pinangakuan niyang mamahalin habang buhay ay siya na ngayong pinakamalaking palaisipan. Sa kanyang kamay, mahigpit niyang hinawakan ang manibela. Sa kabilang kamay, naroon ang kanyang relo, ang huling regalo ni Marisa. Tila bumubulong ito sa kanya, nagpapaalala ng isang pag-ibig na totoo at tapat. Isang pag-ibig na hindi kailanman naging palaisipan. Gabi na nang makarating siya sa bahay, tahimik ang lahat. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto ng kanilang silid. Doon, nakita niya si Catherine, mahimbing na natutulog. Ang ilaw mula sa buwan na tumatagos sa bintana ay nagbibigay liwanag sa kanyang mukha. Isang mukhang anghel, payapa, at walang bahid ng kasalanan. Para siyang isang obra maestra sa isang museo. Maganda, perpekto, pero hindi mo mahawakan ang katotohanan sa likod nito. Lumapit si Victor at umupo sa gilid ng kama. Pinagmasdan niya ang babaeng katabi niya sa pagtulog gabi-gabi. Ang babaeng pinagkatiwalaan niya ng kanyang puso, ng kanyang anak.
At sa kauna-unahang pagkakataon, habang nakatitig sa maamong mukha ni Catherine, isang tanong ang namuo sa kanyang isipan. Isang tanong na gumimbal sa buong pagkatao niya. Sino ka ba talaga? Kinabukasan, may kakaibang pagbabago sa loob ng mansyon. Isang pagbabago na hindi nakikita, ngunit nararamdaman. Nagsimulang maging mas mapagmasid si Victor. Ang mga kilos niya ay kalkulado. Kapag hinahatid ni Catherine ng kape sa umaga, ngumingiti siya at nagpapasalamat. Pero tinitingnan niya kung paano ito gumalaw, kung paano ito tumingin. Kapag nagpapaalam itong aalis para sa charity meeting, hindi na lang siya basta tumatango. Nagtatanong na siya, "Saan ang meeting, darling? Baka pwede kitang isabay kung on the way." "Sino-sino ang kasama mo? Batiin mo ako sa kanila." Mga simpleng tanong, pero para kay Catherine, mga maliliit itong alarma na tumutunog. Ramdam niya ang pagbabago. Ang dating asawang nagtitiwala ng buong buo ay tila may anino na ng pagdududa sa mga mata. Isang hapon, habang si Catherine ay nasa labas, nagpasya si Victor na gawin ang isang bagay na hindi niya naisip na gagawin niya kailanman. Pumasok siya sa dressing room ni Catherine. Hindi niya alam ang kanyang hinahanap. Isang papeles, isang diary, kahit ano. Sa halip, ang nakuha ng kanyang pansin ay ang cellphone nito na naiwan sa ibabaw ng mesa. Saglit siyang nag-atubili. Ito ay paglabag sa privacy, isang pagtataksil sa tiwala. Pero anong tiwala pa ba ang natitira? Binuksan niya ito. Buti na lang, alam niya ang password, ang petsa ng kanilang kasal. Napangiti siya ng mapait. Agad niyang tiningnan ang call logs. May isang numero doon na hindi nakasave. Paulit-ulit na tinatawagan. Halos araw-araw. Maikli lang ang mga tawag. Wala pang isang minuto. Tila mga mabilis na report. Sino ito? Sinubukan niyang isave ang numero sa sarili niyang telepono, hoping na may lalabas na pangalan sa Viber o WhatsApp, pero wala. It was a ghost. Isang mas malaking hakbang ang kanyang ginawa. Kinuntak niya si Ethan at humingi ng tulong para magpakabit ng isang maliit, halos hindi makitang security camera sa loob ng kanyang private study, ang lugar kung saan nakatago ang kanyang personal na vault. "Kuya, sigurado ka ba dito?" Tanong ni Ethan sa telepono. "This is getting serious. I need to be sure, Ethan. For Mia." Samantala, naging mas maingat din si Catherine. Hindi na siya basta-basta nag-uusap sa telepono sa loob ng bahay. Ang mga dokumento niya ay laging nakakandado. Nagsimula siyang maging mas malambing kay Victor, mas attentive, na para bang sinusubok niyang pawiin ang anumang pagdududa na nabubuo sa isipan nito. Isang gabi, habang tinutulungan ni Victor si Mia sa kanyang homework, ipinakita sa kanya ng bata ang kanyang drawing. Isang pamilya, isang tatay, isang nanay, at isang maliit na bata sa gitna. Magkakahawak kamay. Pero sa drawing ni Mia, may mali. Nandoon si Victor, katabi niya si Mia. Pero si Catherine, nakatayo sa kabilang dulo ng papel, malayo sa kanila. Hindi sila magkahawak kamay. "Anak, ang ganda ng drawing mo," sabi ni Victor. "Pero bakit malayo si Tita Catherine?" Nagkibit balikat si Mia. Ang mga mata ay nakatuon pa rin sa papel. "Tita Catherine doesn't like holding hands po." Simpleng sagot ng bata. Her hands are always cold. Parang may kung anong dumurot sa puso ni Victor. Ang lamig na sinasabi ni Mia ay hindi lang sa balat. Kinagabihan, pagkatapos niyang patulugin si Mia, dumiretso si Victor sa kanyang study. Binuksan niya ang kanyang laptop at pinanood ang recording mula sa bagong kabit na kamera. For hours, wala siyang nakita, hanggang sa bumukas ang pinto. Pumasok si Catherine. Tumingin-tingin ito sa paligid na para bang sinisigurong walang tao. Dahan-dahan itong lumapit sa pader kung saan nakasabit ang isang malaking painting. Itinabi nito ang painting at lumitaw ang nakatagong vault. Pinagmasdan ni Victor ang bawat kilos ni Catherine sa screen.
Nakita niya kung paano nito sinubukang ilagay ang iba't ibang kombinasyon ng numero. Araw ng kanyang kaarawan ni Mia, ang kanilang anniversary. Lahat mali. Pagkatapos ng ilang subok, sumuko si Catherine. Binalik nito ang painting sa dati nitong pwesto at lumabas ng silid na para bang walang nangyari. Isinara ni Victor ang laptop. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom. Hindi na ito simpleng pagdududa. Ito na ang katotohanan. Sinusubukan ng kanyang asawa na pagnakawan siya. Kinabukasan, ang almusal ay may kasamang bigat na hindi masabi. Alam ni Victor ang nakita niya kagabi. Alam ni Catherine na may nagbago sa kanyang asawa. Ang kanilang mga ngiti ay tila mga maskarang maingat na isinusuot. Pagkatapos ng almusal, nang paalis na si Victor para sa trabaho, pinigilan siya ni Catherine. "Victor, wait!" sabi nito. Ang boses ay malambing, ngunit may bakas ng panginginig. "Can we talk?" Humarap si Victor. "About what?" Nakita niya ang pagsisikap sa mukha ni Catherine na pigilan ng mga luha. Ang mga mata nito ay namumula. "About us," bulong nito. Parang ang layo mo na sa akin. May nagawa ba akong mali? May problema ba?" Hindi nakasagot si Victor. Paano niya sasabihin? "Nakita kitang sinusubukang buksan ang vault ko kagabi." Nakita ni Catherine ang kanyang pag-aalinlangan at ginamit niya itong pagkakataon. Yumakap ito sa kanya, ang muka ay isinubsob sa kanyang dibdib. Naramdaman ni Victor ang pagtulo ng mainit na luha nito sa kanyang polo. "Alam ko, nahihirapan ka pa rin sa pagkawala ni Marisa," humihikbing sabi ni Catherine. "At hinding-hindi ko sinusubukang palitan siya. Hinding-hindi. Ang gusto ko lang maging pamilya tayo. Ikaw, ako, si Mia. Pero pakiramdam ko, hindi mo na ako pinagkakatiwalaan." Ang bawat salita ay isang matalinong patibong. Dinadala siya pabalik sa kanyang kahinaan, ang kalungkutan, ang pangungulila, ang takot na mag-isa. "Alam mo naman kung saan ako galing, Victor." Patuloy nito. "Lumaki ako sa hirap. Lahat ng meron ako ngayon dahil sa'yo. Kaya bakit ko sisirain to? Ikaw ang buhay ko. Kayo ni Mia." Humiwalay ito sa pagkakayakap at tumingin sa kanyang mga mata. Ang mukha ay basang-basa sa luha. "Mahal na mahal kita, Victor. Maniwala ka sana sa akin." Ang galing. Napakagaling niyang artista. Kung hindi niya lang nakita ang video kagabi, kung hindi lang niya narinig ang mga babala, siguro ay maniniwala na naman siya. Pero ngayon, ang nakikita lang niya ay isang desperadong pagtatangka na bawiin ang kontrol. "Catherine, no, let me finish." Hinawakan nito ang kanyang mga kamay. "Naaalala mo ba? Nung unang Pasko natin, dinala mo ako sa Tondo, sa lugar kung saan ako lumaki. Ikinahiya ko yon. Pero sabi mo, your past made you who you are, and I love every part of you." Naaalala mo ba? Tumango si Victor. Naaalala niya. Iyon ang gabing naniwala siyang tunay ang pagmamahal nito. Ang paggamit ni Catherine sa alaala na yon ay isang masakit na sampal. Isang sandata na kinuha mula sa kanilang nakaraan para gamitin laban sa kanya sa kasalukuyan. Biglang nakaramdam ng pagod si Victor. Pagod sa mga laro. Pagod sa mga kasinungalingan. "I need to go to work," malamig niyang sabi. Dahan-dahang inaalis ang pagkakahawak nito sa kanyang mga kamay. Ang pagbabago sa ekspresyon ni Catherine ay mabilis pa sa kidlat. Ang kalungkutan ay napalitan ng malamig na pagkabigo, bago muling bumalik sa isang maskara ng nasasaktang pag-ibig. "Sige," mahina nitong sabi. "Mag-iingat ka." Habang naglalakad si Victor papalayo, isang huling pangungusap ang humabol sa kanya, sapat lang para marinig niya. "Promise me, mahal, walang sekretuhan, tayo lang dalawa." Hindi lumingon si Victor, nagpatuloy lang siya sa paglakad,
Pero ang bawat salita ni Catherine ay parang isang kadenang bumibigat sa kanyang mga paa. Ang init ng yakap nito kanina ay napalitan ng isang nakakakilabot na lamig. Ang lamig na sinasabi ni Mia. Sa unang pagkakataon, hindi na lang niya ito nararamdaman. Alam na niya kung saan ito nanggagaling. Naging mas tahimik ang mga sumunod na araw. Isang katahimikang nakakabingi, puno ng mga hindi sinasabing salita at mga tingin na umiiwas. Si Victor ay abala sa trabaho. Ginagawa itong dahilan para umuwi ng gabi. Si Catherine naman ay bumalik sa pagiging perpektong asawa at ina-ina. Pero ang kanyang mga ngiti ay tila mas maninipis. Ang kanyang pasensya ay mas maikli. Naramdaman ni Mia ang tensyon. Ang dating masayang tahanan ay naging isang lugar kung saan kailangan niyang maglakad ng dahan-dahan na para bang may isang bagay na babasagin. Isang Sabado ng hapon, habang si Victor ay nasa isang importanteng conference call sa kanyang study, naghahanda ng merienda si Aling Nelia sa kusina. Gumagawa siya ng paboritong sandwich ni Mia. "Nelia, ako na ang magdadala niyan kay Mia." Alok ni Catherine, biglang pumasok sa kusina. "May sasabihin din ako sa kanya. Samahan mo na rin ng cookies please, yung nasa itaas na cabinet." "Opo ma'am." Sumunod si Aling Nelia. Habang nakatalikod siya, abala sa pagkuha ng garapon ng cookies, isang mabilis at tahimik na kilos ang ginawa ni Catherine. Mula sa isang maliit na lalagyan sa kanyang bulsa, kumuha siya ng kaunting peanut butter gamit ang dulo ng kutsilyo at ipinahid ito ng halos hindi mahahalata sa ilalim ng tinapay sa sandwich ni Mia. Alam na alam niya. Si Mia ay may matinding allergy sa mani. Isang allergy na pwedeng ikamatay nito kung hindi maaagapan. "Here," sabi ni Catherine. Kinuha ang garapon ng cookies mula kay Nelia. "Ako na. Magpahinga ka muna." Dinala niya ang plato sa sala kung saan naglalaro si Mia. "Mia, sweetheart, merienda time, your favorite," sabi niya sa pinakamatamis na boses. Walang kamalay-malay, kinuha ni Mia ang sandwich at nagsimulang kumain. Si Catherine naman ay naupo sa sofa, kinuha ang isang magazine at nagkunwaring nagbabasa. Pero ang kanyang mga mata ay matamang nakasubaybay sa bawat pagnguya ng bata. Ilang minuto lang ang lumipas. Nagsimulang umubo si Mia. Una, mahina lang. Pagkatapos ay naging sunod-sunod. Namula ang kanyang mukha. Tita Catherine, I can't breathe." Napahawak siya sa kanyang leeg. Ang kanyang mga labi ay nagsimulang mamaga. "Oh my God, Mia, anong nangyayari sa'yo?" Sigaw ni Catherine. Ang pagkukunwaring gulat ay perpekto. Narinig ni Aling Nelia ang sigaw mula sa kusina at agad na tumakbo. Nang makita niya si Mia na hirap huminga, ang kanyang mundo ay gumuho. "Diyos ko po, yung allergy niya." Sa study, narinig ni Victor ang kaguluhan. Agad niyang ibinaba ang telepono. "I have to go." Paglabas niya, ang kanyang nakita ay isang bangungot. Si Mia ay halos hindi na makahinga. Ang mga mata ay nanlalaki sa takot. Si Catherine ay nagpapanik sa tabi nito, sumisigaw ng, "Call an ambulance! Call an ambulance!" Pero si Aling Nelia, sa gitna ng kanyang pagkasindak, ay may isang bagay na naalala. Ang bilin ng doktor, ang emergency kit. Dali-dali siyang tumakbo sa cabinet ng gamot. Kinuha niya ang isang bagay na parang ballpen, ang EpiPen ni Mia. Ito ang kanyang life support. "Sir Victor!" Sigaw niya. Iniaabot ito kay Victor. Walang pag-aalinlangan. Kinuha ito ni Victor. Tinanggal ang takip at madiing itinurok sa hita ni Mia. Sa ibabaw ng damit nito, gaya ng itinuro sa kanya. Isang klik ang narinig. Binuhat niya ang humihina niyang anak. "Let's go! Sa kotse! Mas mabilis tayo kaysa ambulansya!" Habang tumatakbo siya palabas, ang mga mata niya ay napatingin kay Catherine na nakatayo sa gitna ng sala, ang muka ay puno ng pagkukunwaring pag-aalala.
Pero sa ilalim ng maskarang yon, sa likod ng mga matang nagpapanggap na takot, may nakita si Victor. Isang kislap ng tagumpay. Isang malamig at kalkuladong kislap na tumagos sa kanyang kaluluwa. Sa sandaling iyon, ang huling hibla ng pagdududa sa puso ni Victor ay naputol. Binuhat niya si Mia na halos wala ng malay sa kanyang mga braso at habang papalabas sila ng pinto, ang kanyang tingin kay Catherine ay hindi na nagtatanong. Ito ay isang hatol, malamig na parang yelo. Ang mga ilaw sa emergency room ay nakakasilaw. Ang amoy ng antiseptic ay nangingibabaw. Bawat tunog, ang pag-beep ng mga makina, ang mahinang usapan ng mga nurse ay parang karayom na tumutusok sa pandinig ni Victor. Nakaupo siya sa isang upuang plastik sa labas ng kwarto ni Mia. Ang kanyang ulo ay nasa pagitan ng kanyang mga palad. Stable na ang kondisyon ni Mia. Salamat sa mabilis na paggamit ng EpiPen at sa agarang pagdating nila sa ospital. Pero ang imahe ng kanyang anak na nag-aagaw buhay ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Isang bangungot na hindi niya mabura. Samantala, sa mansyon, ang katahimikan ay mas mabigat kaysa dati. Si Catherine ay nasa sala, naglalakad-lakad, ang telepono ay nasa kanyang tainga. Yes, he's here at the hospital. Of course, I'm worried sick. Hindi namin alam kung paano nangyari. Ang boses niya ay puno ng perpektong pag-aalala para sa sino mang kausap niya. Ngunit sa kanyang kwarto, si Aling Nelia ay nakaupo sa sahig. Ang likod ay nakasandal sa pinto. Ang mga tuhod ay yakap-yakap. Ang katawan niya ay nanginginig na para bang nilalagnat. Hindi niya nakita, pero alam niya. Naalala niya ang biglaang pagpasok ni Catherine sa kusina. Ang pakiusap nitong kumuha ng cookies, ang ilang segundong pagtalikod niya. Ang sandwich. Ang lahat ay nagtutugma. Ang utang na loob na parang tanikalang gumagapos sa kanya ay biglang nangalawang at nabali. Walang halaga ng pera ang katumbas ng buhay ng isang inosenteng bata. Ang loyalty na hinihingi ni Catherine ay hindi katapatan. Ito ay pakikipagsabwatan sa demonyo. Tumingin siya sa maliit na altar sa kanyang kwarto. May larawan doon ng kanyang nag-iisang anak na babae sa probinsya na kangiti. Biglang pumatak ang kanyang mga luha. Paano kung sa anak niya ito nangyari? Paano kung may isang taong sinadyang saktan ang pinakamamahal niya sa buhay? Hindi niya kaya. Hindi na niya kayang manahimik. Ang pagmamahal niya kay Mia, isang pagmamahal na itinago niya sa mga lihim na pag-abot ng kending choknot, sa mga tahimik na pag-aalala, ay sumabog sa loob niya. Mas malakas ito kaysa sa kanyang takot. Mas malakas ito kaysa sa kanyang utang na loob. Huminga siya ng malalim. Kinuha niya ang kanyang lumang cellphone, ang mga daliri ay nanginginig habang pinipindot ang mga numero. Isang numero na matagal na niyang kabisado, pero ngayon lang niya nagkaroon ng lakas ng loob na tawagan. Nagring ito ng ilang beses. Balak na sana niyang ibaba nang biglang may sumagot. Isang boses na mahinahon, mainit, at puno ng pag-unawa. Hello? Napahikbi si Aling Nelia. La Lola Julia. Sa kabilang linya, narinig niya ang pagbabago sa tono ng boses ni Lola Julia. Mula sa simpleng pagbati, naging puno ito ng agarang pag-aalala. Nelia, anong nangyari? Umiiyak ka ba? Hindi na napigilan ni Aling Nelia ang sarili. Ang lahat ng takot, lahat ng kasalanan, lahat ng sakit na kinimkim niya ay bumuhos sa isang desperadong pangungusap. Tulong po. Bulong niya sa pagitan ng mga hikbi. Si Mia po. Tulungan niyo po si Mia. Ang usapan sa telepono ay maikli at direkta. Walang tanong na bakit o paano. Ang narinig lang ni Aling Nelia mula kay Lola Julia ay isang mahinahong utos. Huwag kang aalis diyan. Hintayin mo ang tawag ko. Kinabukasan, maaga pa lang ay nakatanggap na ng text si Nelia. Pumunta ka sa karinderya.
Ngayon na, dumaan ka sa likod. Nagsuot si Nelia ng lumang bestida at balabal. Tinalukbong ang ulo para hindi makilala. Naglakad siya papalayo sa mansyon na parang isang takas. Ang bawat anino ay tila isang panganib. Pagdating niya sa Julia's Eatery, sarado pa ito. Gaya ng utos, dumaan siya sa likod pinto. Pagpasok niya, ang amoy ng sinangag at mainit na tsokolate ay sumalubong sa kanya. Ngunit hindi nito napawi ang lamig sa kanyang mga kamay. Nakaupo si Lola Julia sa isang mesa, naghihintay. Sa harap niya ay 2 tasa ng kape. Walang ibang tao. "Nelia," sabi ni Lola Julia, ang boses ay kalmado. "Maupo ka." Nanginginig na naupo si Aling Nelia. Hindi niya alam kung paano magsisimula. "Huwag kang matakot," sabi ni Lola Julia, na para bang nababasa ang kanyang isipan. "Nandito ako, makikinig ako." At doon, sa ligtas na espasyo ng kusina ni Lola Julia, sa gitna ng mga kaldero at sandok na saksi sa libu-libong kwento, bumuhos ang lahat. Ikinuwento ni Aling Nelia ang tungkol sa basag na banga. Ikinuwento niya ang tungkol sa utang na loob, sa mga babala, sa mga pangingikil ng katapatan. At sa huli, habang nanginginig ang boses at bumubuhos ang luha, ikinuwento niya ang kanyang hinala tungkol sa sandwich. "Hindi ko po nakita, pero alam ko po," sabi niya sa pagitan ng mga hikbi. "Alam ko pong si Ma'am Catherine. Siya po ang may gawa. Patawarin niyo po ako. Patawarin niyo po ako sa pananahimik ko." Hindi nagsalita si Lola Julia. Tumayo ito, kumuha ng isang basong tubig at inilapag sa harap ni Nelia. Pagkatapos, umupo itong muli at sa halip na magalit, hinawakan nito ang magaspang na kamay ng kasambahay. "Ang kasalanan ay hindi lang sa gumagawa ng masama, Nelia. Kasalanan din ang manahimik kapag may nakikita kang mali," mahinahong sabi ni Lola Julia. "Pero ang tunay na tapang ay ang pag-amin sa pagkakamali. At ang ginagawa mo ngayon, iyan ang pinakamatapang na bagay." Napahagulgol si Nelia. Ang bigat na matagal na niyang pasan ay tila unti-unting nababawasan. Inilapit ni Lola Julia ang isang mangkok ng mainit na arroz caldo sa harap ni Nelia. "Kumain ka muna," sabi niya. "Kailangan mo ng lakas. Dahil ang laban na ito hindi pa tapos, nagsisimula pa lang." Habang si Nelia ay dahan-dahang humihigop ng mainit na sabaw, kinuha ni Lola Julia ang kanyang telepono. Isang numero lang ang kanyang tinawagan. Nang may sumagot sa kabilang linya, ang boses ni Lola Julia ay nagbago. Ang pagiging mahinahon ay napalitan ng isang bakal na determinasyon. "Victor? Ma? Bakit po? Okay lang ba kayo?" Tanong ni Victor. Ang boses ay pagod mula sa magdamag na pagbabantay sa ospital. "Anak, umuwi ka dito." "Ma, nasa ospital pa po ako. Pinutol siya ng kanyang ina. Ang bawat salita ay may bigat at hindi maaring baliin. "Umuwi ka dito. Sa karinderya. Ngayon na. Dalian mo." Dumating si Victor sa karinderya na gulong-gulo ang isip. Iniwan niya sandali si Mia sa pangangalaga ng isang nurse. Ang puso niya ay puno ng pag-aalala. Ano ang emergency na mas hihigit pa sa kalagayan ng kanyang anak? Pagpasok niya sa likod pinto, ang kanyang nakita ay nagpatigil sa kanya. Ang kanyang ina at si Aling Nelia na may mga matang maga sa kaiiyak. Agad niyang naintindihan. Ito na. Walang paligoy-ligoy. Isinalaysay muli ni Aling Nelia ang lahat. Sa pagkakataong ito ay sa harap ni Victor. Bawat detalye mula sa pagmamanipula ni Catherine hanggang sa kanyang takot. Bawat salita niya ay isang pako na lalong bumaon sa kabaong ng pagtitiwala ni Victor sa kanyang asawa. Nang matapos si Nelia, katahimikan ang namayani. Hindi galit ang nasa mukha ni Victor. Ito ay isang nakapangingilabot na kalma. Ang lahat ng piraso ng puzzle, ang pera, ang vault, ang takot sa mata ni Mia, ang allergy,
ay nabuo na at ang imaheng nabuo ay isang halimaw na nakasuot ng mukha ng isang anghel. "Salamat, Nelia," sabi ni Victor. Ang boses ay halos pabulong ngunit matatag. "Salamat sa tapang mo." Dumating si Ethan at Attorney Ricardo makalipas ang ilang minuto. Tinawagan na rin pala ni Lola Julia. Nang marinig nila ang kwento mula mismo kay Nelia, nagkatinginan sila. Ito na ang kailangan nila. Isang witness. "Kailangan natin ng matibay na ebidensya, Victor," sabi ni Attorney Ricardo. Ang testimonya ni Nelia ay malaking bagay. Pero sa korte, pwedeng sabihing gawa-gawa lang. Ang kailangan natin ay ang pag-amin mismo ni Catherine. "Paano?" tanong ni Victor. "We set a trap," sagot ni Ethan. "At gagamitin natin ang pinakamalaki niyang kahinaan laban sa kanya, ang kanyang pride." Doon, sa loob ng maliit na karinderya, habang ang amoy ng adobo ay nagsisimulang pumuno sa hangin, binuo nila ang isang plano na nangangailangan ng perpektong pag-arte at matibay na loob. Ang entablado, ang nalalapit na ika-9 na kaarawan ni Mia. Ang palabas, isang grandiosong birthday party na hindi pa nakikita ng kanilang mga kaibigan. Ang pakay, hulihin si Catherine sa sarili niyang bitag. "Nelia," sabi ni Victor, bumaling sa kasambahay. "Kailangan ko ang tulong mo. Isa pang beses, ito na ang huli." Tiningnan niya ito sa mata. "Kakayanin mo ba?" Tumingin si Aling Nelia kay Lola Julia na tumango sa kanya, nagbibigay ng lakas. Tumingin siya kay Victor na ang mga mata ay puno ng pasasalamat. Huminga siya ng malalim. "Para po kay Mia," sagot niya. "Opo, sir. Kakayanin ko po." Ang plano ay simple ngunit delikado. Si Nelia ay magsusuot ng isang maliit na voice recorder. Sa araw ng party, kailangan niyang makahanap ng tiyempo para kausapin si Catherine at sadyain itong mainis para umamin sa kanyang mga ginawa. Kinagabihan, bumalik si Victor sa ospital. Gising na si Mia at medyo malakas na. Nakaupo ito sa kama at nagdodrawing. "Daddy!" Masayang bati nito. Ngumiti si Victor. Isang tunay na ngiti sa unang pagkakataon sa loob ng 2 araw. Umupo siya sa tabi nito. "Hi, Princess! Malapit na ang birthday mo. What do you want for your party?" Nag-isip si Mia. "Gusto ko po ng malaking-malaking cake, Daddy. Tapos po, gusto ko po si Tita Catherine ang magbibigay sa akin." Napatigil si Victor. Ang inosenteng hiling ng kanyang anak ay isang sampal ng katotohanan. Pero sa halip na masaktan, ginamit niya ito. "Of course, anak. Anything you want." Kinabukasan, ipinaalam ni Victor kay Catherine ang tungkol sa engranding birthday party. "A big party? Darling, are you sure?" Tanong ni Catherine, kunwari ay nag-aalala. "Hindi ba masyadong magastos?" "It's for Mia. She deserves it. At gusto kong ikaw ang mag-asikaso ng lahat. I want you to be the perfect host, the perfect mother." Nakita ni Victor ang kislap sa mga mata ni Catherine, kislap ng tagumpay. Para sa kanya, ito na ang hudyat. Ang hudyat na si Victor ay tuluyan ng bumalik sa pagiging bulag. Ang hudyat na ang kanyang plano ay malapit ng magtagumpay. Nakatanggap siya ng isang magarbong invitation card pagkalipas ng ilang araw na may pangalan ni Mia na nakasulat sa gintong tinta. Habang tinitingnan niya ito, isang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Isang nabangiting malamig, matalim, at puno ng paghihintay. Hindi niya alam na ang imbitasyong yun ay hindi lang para sa isang party. Ito ay imbitasyon para sa kanyang sariling pagbagsak. Ang araw ng kaarawan ni Mia ay dumating. Ang mansyon ng mga Alcantara na sa mga nakalipas na linggo ay naging pugad ng tensyon at takot ay nabago. Naging isa itong palasyo mula sa fairy tale. May mga lobo, bulaklak, at isang mahabang mesa
na puno ng pagkain. Ang mga pinakamayayamang pamilya sa Maynila ay naroon. Ang kanilang mga alahas at kasuotan ay kumikinang sa ilalim ng mga ilaw ng chandelier. Sa gitna ng lahat, si Catherine ay parang isang reyna. Nakasuot siya ng isang mamahaling pulang bestida, ang kanyang buhok ay perpektong nakaayos at ang kanyang ngiti ay hindi nawawala. Bawat bisita ay binabati niya ng may init at karangyaan. Siya ang larawan ng perpektong asawa ng isang bilyonaryo. Ang perpektong ina. Walang sino man ang makakahalata sa lason na nakatago sa likod ng kanyang mga mata. Si Victor, sa kabilang banda, ay gumanap sa kanyang papel ng buong husay. Siya ang mapagmahal na asawa, laging nasa tabi ni Catherine. Ang braso ay nakaakbay dito. Ngumingiti siya, nakikipagkwentuhan, pero ang kanyang mga mata ay laging alerto. Hinihintay niya ang tamang pagkakataon. Si Aling Nelia ay gumagalaw sa kusina at sa party area na parang anino. Ang kanyang puso ay dumadagundong sa kaba. Sa ilalim ng kanyang uniforme, nakatago ang maliit na voice recorder, malamig sa kanyang balat. Alam niya ang kanyang gagawin. Naghihintay lang siya ng hudyat. Ang hudyat ay dumating nang si Catherine ay pumasok sa pantry para kumuha ng isa pang bote ng champagne. Sinundan siya ni Nelia. "Ma'am Catherine," sabi ni Nelia. Ang boses ay sadyang ginawang nanginginig. Lumingon si Catherine, bakas ang inis. "What is it, Nelia? I'm busy." "Gusto ko lang po sanang mag-sorry po ulit sa nangyari kay Mia. Alam ko pong kasalanan ko." Tumawa si Catherine, isang tawang mahina, ngunit puno ng pangungutya. "Kasalanan mo? Nelia, please, wag ka nang magdrama. We both know what happened at mas mabuti nang manahimik ka na lang kung ayaw mong madamay." "Pero ma'am, natatakot po ako," sabi ni Nelia, sinusunod ang plano. "Paano po kung malaman ni Sir Victor? Paano kung malaman niyang kayo po talaga ang may gawa?" Biglang nagbago ang mukha ni Catherine. Ang nangiti ay nawala. Lumapit siya kay Nelia. Ang mga mata ay nanlilisik. "Are you threatening me?" "Hindi po, ma'am. Pero..." "Listen to me, you stupid old woman." Gigil na bulong ni Catherine. Hindi alintana ang posibleng may makarinig. "Walang maniniwala sa'yo. Isa ka lang katulong. At ako? Ako ang asawa niya. Sa tingin mo, sino ang paniniwalaan ng isang hangal na tulad ni Victor? Yung babaeng minamahal niya? O ang utusang nabayaran ko lang ang utang na loob?" Bawat salita ay naire-record. Ito na. Ito na ang kailangan nila. Bago pa man makalayo si Catherine, si Victor ay lumapit kay Mia na masayang nakikipaglaro. Umupo siya sa tabi nito. Hinaplos ang buhok ng anak. "Princess, happy birthday," bulong niya. Tumingala si Mia at ngumiti. "Thank you, Daddy." Inayos ni Victor ang laso sa bestida nito. "No matter what happens tonight," sabi niya. Ang boses ay seryoso, ngunit puno ng pagmamahal. "Remember, Daddy loves you very much. Always." Hindi naintindihan ni Mia ang bigat ng mga salitang iyon, pero tumango siya at niyakap ang kanyang ama. Maya-maya pa, ang mga ilaw ay bahagyang humina. Tumayo si Victor sa isang maliit na entablado. Hawak ang mikropono. Ang lahat ng bisita ay tumahimik. "Good evening, everyone. Thank you for celebrating Mia's 9th birthday with us." Ngumiti siya. "It's time to blow the candles. But before Mia makes a wish," huminga siya ng malalim. Ang kanyang mga mata ay naghahanap sa gitna ng mga tao hanggang sa makita niya si Catherine na nakangiting nakatayo sa tabi ng napakalaking cake. Ang reyna ng gabi. Itinutok ni Victor ang kanyang tingin sa kanya. Isang tinging matalim na parang kutsilyo. "My wonderful wife, Catherine, has something very special to confess to all of us." Ang nangiti sa mukha ni Catherine ay naglaho. Napalitan ito ng pagkalito. Pagkatapos ay ng unti-unting pagkatanto. Ang musika ay huminto. Ang mga mata ng lahat ng bisita ay napabaling sa kanya. Ang entablado
ay nakahanda na. Ang bitag ay nakasara. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa buong hall. Ang lahat ng mga mata ay nakatutok kay Catherine na para bang isang ilaw ng entablado ang biglang itinapat sa kanya. Ang nangiti na kanina'y perpektong nakaguhit sa kanyang mga labi ay unti-unting nabubura, napapalitan ng isang maskara ng pagkalito. "Victor? Darling, what is this?" Tanong niya, ang tawa ay pilit. "What joke is this?" Hindi sumagot si Victor. Sa halip, itinaas niya ang kanyang kamay. Isang hudyat. Mula sa speakers na kanina lang ay nagpapatugtog ng masayang musika. Isang boses ang umalingaw-ngaw. Ang boses ni Catherine, ngunit hindi ito ang kanyang boses na malambing at sosyal. Ito ay isang boses na malamig, mapanlait, at puno ng kayabangan. Sa tingin mo, sino ang paniniwalaan ng isang hangal na tulad ni Victor? Yung babaeng minamahal niya o ang utusang nabayaran ko lang ang utang na loob? Nanlaki ang mga mata ni Catherine. Hinanap ng kanyang tingin si Aling Nelia na nakatayo sa isang sulok, nakayuko, ngunit hindi na nanginginig sa takot. Ang recording ay nagpatuloy. Isinasalaysay ang bawat hibla ng kanyang panlilinlang. Ang buong kwento ng basag na banga. Ang pag-amin na sinadya niyang saktan si Mia. Huminto ang paghinga ng mga bisita. Ang mga bulungan ay nagsimulang gumapang na parang mga ahas. Ang mga tingin ng paghanga ay napalitan ng mga tingin ng pagkasuklam. "It's a lie! That's fake! It's edited!" Sigaw ni Catherine. Ang boses ay nagiging desperado. Ngunit hindi pa tapos si Victor. Muli siyang nagbigay ng hudyat. Ang malaking projector screen sa likod ng entablado na kanina'y nagpapakita ng mga masasayang litrato ni Mia ay biglang naging itim. Pagkatapos, lumitaw ang mga dokumento. Mga bank statement, mga kopya ng tseke, ang mga transaksyon ng pera mula sa kumpanya ni Victor patungo sa personal na account ni Catherine at mula doon patungo sa mga offshore accounts. Ang ebidensya ay malinaw, hindi maitatanggi. Si Ethan ang nagpaliwanag sa tabi ng screen, kalmado at professional. For the past 2 years, Mrs. Catherine Alcantara has systematically embezzled over 50 million pesos from Alcantara Holdings. Isang kolektibong paghinga ng pagkagulat ang narinig mula sa mga bisita. Doon na gumuho ang mundo ni Catherine. Wala nang pag-arte, wala nang maskara. Ang natira na lang ay ang dalisay na galit at pagkasuklam. "You!" Sigaw niya, itinuturo si Victor. "Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko para sa'yo, ibinigay ko ang buhay ko sa'yo. Sa anak mong ampon na yan, ito ang igaganti mo sa akin?" Ang huling salita, "ampon ni," ay sinabi niya ng may diin at kamandag. Isang huling pagtatangka na manakit. Ngunit huli na ang lahat. Ang babaeng kanina'y reyna ng alta sosyedad ay isa na ngayong kriminal na isinisigaw ang kanyang kasalanan sa harap ng lahat. Ang hiya, ang kahihiyan ay kumain sa kanyang buong pagkatao. Mas masakit pa ito kaysa sa anumang kulungan. Sa gitna ng kaguluhan, isang maliit na kamay ang humawak sa kamay ni Victor. Si Mia, na kanina pa pala kinuha ni Lola Julia mula sa kumpol ng mga Tinakpan ni Lola Julia ang mga tainga ng bata. Pinoprotektahan ito mula sa sigawan. Ngumiti si Victor sa kanyang anak. Isang nangiting malungkot, ngunit puno ng ginhawa. Tapos na, 2 lalaking nakauniporme. Ang security ng event, ang dahan-dahang lumapit kay Catherine. Hindi na siya pumalag. Ang kanyang mga balikat ay bumagsak. Talo na siya. Tiningnan niya si Victor sa huling pagkakataon. Ang mga mata ay nag-aapoy sa galit. "Hindi pa tayo tapos, Victor," sigaw niya habang inilalabas siya ng hall. "Hindi pa tayo tapos." Ang mga salitang yon ay nawala sa gitna ng mga bulungan at pagkamangha ng mga tao. Hinawakan ni Victor ang mikropono sa huling pagkakataon. Tiningnan niya ang kanyang mga bisita, ang kanyang mga kaibigan, ang kanyang pamilya. "My apologies for the interruption," sabi niya.
Ang boses ay pagod, ngunit matatag. The party is over, but for me and my daughter, our life is just about to begin. Binuhat niya si Mia, niyakap ng mahigpit, at kasama si Lola Julia, tinalikuran nila ang naguhong entablado ng mga kasinungalingan at naglakad patungo sa isang bagong simula. Ilang buwan ang lumipas. Ang iskandalo sa Alcantara birthday party ay dahan-dahang nawala sa mga headline, ngunit ang epekto nito ay nanatili. Naharap si Catherine sa batas. Hinatulan siya ng mahabang pagkakakulong hindi lang para sa attempted murder, kundi para na rin sa pandaraya sa kumpanya. Ngunit ang pinakamatinding parusa para sa kanya ay hindi ang rehas. Ito ay ang pagkawala ng lahat ng kanyang pinahalagahan, ang pera, ang status, ang mga kaibigan na tumalikod sa kanya na parang isang masamang panaginip. Ang hiya ay naging kanyang habang buhay na anino. Ang mansyon sa Quezon City na puno ng malamig na alaala ay ipinagbili ni Victor. Hindi na sila bumalik doon. Ang kanilang mundo ngayon ay umikot sa isang lugar na mas maliit, mas simple, ngunit mas masaya. Sa Julia's Eatery, ang dating tahimik na umaga ay napalitan ng tawanan ni Mia habang tinutulungan nito si Lola Julia na maghiwa ng gulay. Dito na sila madalas. Sa halip na marmol, ang kanilang mga paa ay nakatapak sa sahig na pamilyar. Sa halip na mga chandelier, ang nagbibigay liwanag ay ang sikat ng araw na tumatagos sa bintana. Ito ang amoy ng tunay na tahanan. Isang hapon, habang nagkakape si Victor at pinapanood ang kanyang ina at anak, isang anunsyo ang lumabas sa TV. Ito ay tungkol sa bagong tatag na foundation, ang Ligtas na Puso. Isang pundasyon na itinayo ni Victor Alcantara para tulungan ang mga batang ulila at protektahan sila sa mga taong mapagsamantala. Ang unang natulungan ng pundasyon ay si Aling Nelia. Bilang pasasalamat sa kanyang katapangan, binigyan siya ni Victor ng puhunan para makapagsimula ng isang maliit na patahian sa kanyang probinsya. Hindi na niya kailangang maging utusan kailanman. Habang pinapanood ni Mia ang kanyang ama sa TV, lumingon ito. Ang mga mata ng bata ay puno ng paghanga at isang katanungang matagal na nitong gustong sabihin. Daddy, mahinang tanong ni Mia, are we a family now? Lumuhod si Victor para magpantay sila. Ang puso niya ay tila umapaw sa pagmamahal. Hinawakan niya ang mga kamay nito. We always were, anak, sabi niya. Ang boses ay puno ng emosyon. We always were. Niyakap niya ang kanyang anak. At sa yakap na yon ay sumali si Lola Julia. Ang kanilang mga tawa at luha ay nagkahalo. Sa wakas, buo na sila. Hindi nagalit ang laman ng puso ni Victor, kundi pasasalamat. Pasasalamat sa pangalawang pagkakataon. Pasasalamat sa katotohanang lumabas. At higit sa lahat, pasasalamat sa isang munting anghel na nagturo sa kanya kung ano ang tunay na kahulugan ng pamilya. Ang tunay na pamilya ay hindi matatagpuan sa laki ng bahay o sa dami ng kayamanan. Ito ay matatagpuan sa init ng pagmamahal na kayang maghilom ng kahit anong sugat at sa tapang na protektahan ng isa't isa, anuman ang mangyari.